Ano ang radyo mo? Sa Bicol, Idol! Napapakinggan sa buong Kabikotan. Ito ang mas pinalakas at mas pinalinaw. Ang mahimpilang mas pinagkakatiwalaan. This is your radio. 89.1 Idol FM Legazpi. 105.5 Idol FM Naga at 88.9 Idol FM Daet. Sa Bicol, Idol. Member KBP. Tamang oras sa buong Kapuluan, 6 minuto na makalipas ang ikalima ng umaga. Understand the love you have for your plants? We will be holding a special event just for you. Ocean's Plant Bazaar and Rare Plant Exhibit. An exhibit of our rarest plant collections. At syempre, meron din kaming inihandang best quality products gaya ng fertilizers, potting mixes, organic pest control, pots, and many more. Lahat ng hanap niyong mga halaman at kailangan para sa kanila, makikita nyo dito. Happening on January 15 to 20, 2022 at Luisito Street, Barangay 2, Daet, Camarines Norte. See you there! Spreading happiness through plants. Oceans. Like and follow our Facebook page. Oceans. Di kalidad na mga gamit ba ang hanap nyo? Mapaggamit man sa trabaho o sa kwarto, sa opisina o sa kusina, maging sa eskwela. Pero presyong abot kaya? Lahat ng yan matatagpuan sa Anjana Trading. Anjana Trading. Lahat ng kailangan mo, andyan na. Ang Anjana Trading ay matatagpuan sa Felipe 2 Street at Vicente, Pasite Street, Daet, Camarines Norte. Bisitahin rin ang Anjana Trading sa Naga City, Iriga City, Baao, Pili, Nabua, Ligao at Pulangi. Tara na! Andyan na! Anjana Trading! Nandyan na sa Anjana. Halika na sa Anjana. May swerte pa sa Anjana. Malinig na tubig ang primerong depensa sa mga kailangan. Dati kang dai pa kaming puso, kukuha sa mga bubon. Sustinableng tubig para sa padagos na pag-asenso kan ekonomiya. Panahon, madumang ka, malakaw ka mga tabang kilometro, nga araw. Libreng patubig para sa mga bayong mapagkukuanan. Lain naman po nito kay kuhan na maglakaw ning 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig ilumon. Huli tayaw na po sa komunidad ng Buong Malinig asin bastante tubig. Solar-powered water system. Konseptong Ako Bicol para sa mga Bicolano. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magising sa umaga, pag-asa ay laging dala. Radyo lagi nang kasama, anumang panahon ay ligaya. Ang pagod niyong idol sa tugtugan, impormasyon, balita at kasiyahan. Idol mo at idol ko. Sa Bicol, Idol. Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw. Ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. My station. 88.9 Idol FM Daet. Sa Bicol, Idol. Member KBP. Idol! Balita! Unang putok! Kalipunan ng patas, balanse at putok na mga balita. Idol Balita! Unang putok! Idol! Balita! Unang putok! Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Araw po ngayon ng Huwebes, 13 ng Enero taong 2021. Sa headlines ng mga putokan na balita. Putok na balita! Headlines! Putok na balita! Headlines! 45 anyos na lalaki patay matapos pagbabarilin sa sarili nitong tahanan sa bayan ng Labo. Putok na balita! Headlines!
Putok na balita headlines. High value target mula sa Pili Camarines Sur napatay sa isang bypass operation sa bayan ng Tinambak, Albay. Putok na balita headlines. Putok na balita headlines. Wanted person arestado dahil sa lungsod ng Legazpi. Putok na balita headlines. Putok na balita headlines. Rank number 7 municipal most wanted person sa bayan ng Sorsogon arestado. Putok na balita headlines. Dalawang dayo sa Pili Camarines Sur arestado dahil sa pagbibinta ng ilegal na droga. Putok na balita. Putok na balita. Putok na balita. Dating City Director ng PNP Naga Police sa Colonel Marlon Catan nagpasalamat sa suporta sa kanya ng mga Nagawenyo. Putok na balita headlines. At matagal ng alitan ng dalawang personahe na uwi umano sa saksakan sa lungsod ng Sorsogon. Putok na balita headlines. Sideline samahan ng mga balitang pambansa. Grupo ng negosyante nangangamba sa malaking epekto na mahigpit na alert level 4 sa NCR. Putok na balita headlines. Mahigit 30 million na Pilipinos hindi natuturukan pa ayon sa COVID-19 updates. Putok na balita headlines. 42 simbahan sa Manila Archdiocese pansamantalang nakasara pa rin. Putok na balita headlines. DILG pinag-utos sa malalimang investigasyon kaukulan sa nangyaring riot sa Caloocan City Jail. Putok na balita headlines. Grupo ng mga negosyante suspect umano sa pagbobomba sa pampasaherong bus sa Elsian Cotabato, tukoy na. Isa patay at 6 sugatan. Putok na balita headlines. Caloocan City Jail Superintendent sinibak na sa pwesto matapos ang madugong riot. Putok na balita headlines. Balitang international, North Korea muling nagpalipad ng ballistic missiles. Putok na balita headlines. F-16 fighter ng jets ng Taiwan grounded matapos bumagsak sa dagat. Putok na balita headlines. Obyena operahan sa kanyang tuhod. Putok na balita headlines. Sa balitang showbiz naman, Sharon Cuneta at buong pamilya nito nagpositibo na o nagnegatibo na sa COVID-19. Putok na balita headlines. Balitang pangkalusugan, COVID-19 cases sa bansa tuloy-tuloy ang pagtaas. Putok na balita headlines. Putok na balita. Putok na balita. Sa muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Ito po ang pang-Webes na edisyon ng Patas, Balanse at Putok na pagbabalita dito po sa Idol Balita. Unang putok. Sa muli isang magandang umaga sa atin mga idol. Sa ngalan po ng buong pwersa ng News and Current Affairs, ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita, Idol Nolix Saleh. Sa muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Mga idol, tuloy-tuloy na po tayo. At nakuhin na po natin ang mga detalye ng mga putok na balita mula po dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Kaugnay po sa isang insidente mga idol, dyan po na naganap sa bayan ng Labo.
Isang lalaki mo ang pinagbabaril ng mismo nitong tahanan nitong Dako alas 8:30 ng gabi ng Enero at 10 taong 2022 sa Purok 1, Barangay Iberca, Labo, Camarines Norte. Ang biktima ay nakilalang si Elias Nela, 45 anyos, may asawa at residente ng nabanggit na lugar. Base umano sa investigasyon ng Labo MPS, dumating ang isang alias Noy sa bahay ng biktima. Nasa 8 gulang at residente ng nabanggit na lugar din. Nang pagalit umano ito makipag-usap sa biktima, sabay bunot ng baril at agad pinaputukan ang biktima. Pagkatapos naman ng pamaril ay agad tumakas ang suspect sa di malamang direksyon. Samantala, isinugod agad sa pagamutan ng biktima, ngunit idineklara rin itong dead on arrival ng sumuring doktor. Samantala, ang na-recover naman ng mga kapulisan sa krimen ang 2 basyo ng bala mula sa hindi pa mabatid na kalibre ng baril. Sa kasalukuyan, makalipas naman ang ilang araw, ay naaresto na rin ang nasabing suspect na nasa kustodiya na ngayon ng Labo Municipal Police Station. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 17 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Samantala mga idol, detalye na tayo ng mga putok na balita mula po sa lungsod naman ng Tinambak. High value target mula sa Pili, Camarines Sur, napatay sa isang buy-bust operation sa bayan ng Tinambak. Ang detalye ng putok na balitang yan na kay Idol Ervin Reluyo. Idol Ervin, iputok mo. Idol Live Report. Patay ang isang high-value drug personality mula sa bayan ng Pili matapos umanong manlaban sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur. Kinilala ang napatay na si Diosdado Clavillas, residente ng Barangay Binanwaanan sa bayan ng Pili at kabilang sa Provincial Database on Illegal Drugs at itinaturing rin na bilang isang high-value target. Batay sa una na nakalap mula sa Camarines Sur PPO, dakong alas 10:40 ng gabi, nang ikasa nila ang isang drug buy-bust operation ng pinag-isang puwersa ng PNP, PIDEA Camarines Sur at Philippine Army sa bayan ng Tinambak. Nakipagkita umano si Clavillas sa undercover agent at confidential informant ng mga operatiba sa Zone 2 ng Barangay Salvacion kung saan isinagawa ang bentahan ng droga. Nang aarestuhin na sana ang sospek, ay sinubukan itong manlaban at barilin ng mga pulis, ngunit naunahan siya ng mga operatiba. Sinubukan pang isugod sa Tinambak Infirmary si Clavillas, ngunit idineklara na itong dead on arrival. Nakuha sa lugar ang shabu na umaabot sa 22,000 pesos ang halaga, isang 9mm pistol, timbangan at iba pang drug paraphernalia. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad habang hawak na ng PNP Crime Laboratory ang mga nakuhang ebidensya. Yan ang putok na balita mula dito sa Camarines Sur, Idol Ervin Reluyo, para sa 105.5 Idol FM Naga sa Bicol, Idol. Ang balita niyan ay inihatid sa inyo ng Anjana Trading. Putok! Putok na balita! Putok na balita! Maraming salamat Idol Ervin mula po dyan sa 105.5 Idol FM Naga. Tamang oras natin, 19 na minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Samantala mga idol, arestado naman ang isang wanted person matapos ang ikinasang warrant of arrest ng implementasyon ng mga otoridad sa Purok 3 sa Barangay Cagba, Bacong, Legazpi City. Kinilala ang suspect na si Nelson Marantala Merabel, 54 anyos, may asawa at residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa impormasyon na nakalap ng mula Legazpi City Police Station, nadakip si Marabel sa bisa ng warrant of arrest na inusyo niya noong Disyembre 2 taong 2021 sa ilalim ng criminal case number 16143 para sa kasong paglabag sa section 28 ng RA 10591 o Comprehensive Law of Firearms and Ammunition na may piyansa nga abot sa 100,000 pesos. Sa ngayon, hawak na ng otoridad at suspect para sa kaukulang disposisyon. Putok! Putok na balita! Putok na balita!
Tamang oras natin, 12 minuto na makalipas ang ika-5 ng umaga. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Putok! Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, detalye tayo ng mga putok na balita mula po sa labas ng himpilan ng 89.1 Idol FM Legazpi. Rank number 7 Municipal Most Wanted Person sa bayan ng Sorsogon na arestado. Ang detalye ng putok na balitang yan na kay Idol Gilbert Sabanal. Idol Gilbert, iputok mo. Idol Live Report! Arestado ang rank number 7 Municipal Most Wanted Person ng bayan ng Bulusan, Sorsogon, dako alas 9:40 ng umaga kahapon, ika-12 ng Enero taong kasalukuyan sa Purok sa Sitio Caluco, Barangay Santa Barbara sa naturang bayan. Kinilala ang naarestong sospek na si Ruben Estremadora alias Totoy, 48 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, naaresto ang sospek ng mga personahe ng Bulusan Municipal Police Station at 2nd SPMFC sa bisang warrant of arrest para sa kaso murder under criminal case number 3550 na inilabas si Honorable Bernardo R. Jimenez Jr., Executive Judge ng RTC Branch 54 Gubat, Sorsogon, na may petsang February 11, 2019 at walang piyansang inirekomenda. Sa ngayon, kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Bulusan Municipal Police Station ang naturang suspect para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa lalawigan ng Sorsogon, Idol Gilbert Sabanal, para sa mas pinagkakatiwalaang himpilan, 89.1 Aldunios FM Legazpi sa Bicol, Idol. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Ocean Grown Farm. Putok! Putok na balita! Putok na balita! Putok! Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 22 minuto na makalipas ang ika-5 ng umaga. Samantala mga idol, detalye pa rin tayo ng mga putok na balita sa labas ng himpilan ng 105.5 Idol FM Naga. Mula naman po naman sa lungsod ng Pili, 2 dayo sa bayan ng Pili, Camarines Sur, arestado dahil sa pagbibenta ng illegal na droga. Ang detalye ng putok na balitang yan na kay Idol Ervin Realuyo. Nagbabalik si Idol Ervin. Idol Ervin, iputok mo. Idol Live Report! Arestado ng mga pulis ang 2 dayo na nagtutulak umano ng iligal na droga sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Kinilala ang mga sospek na sina Ramiro Bea y Belmes, 59 anyos ng Santa Lucia, Magarawa, at kasama nitong si Madrick Luna E. Palibino, 32 anyos na mula naman sa Barangay Cararayan, Naga City. Ayon sa Pili PNP, dakong alas 3:30 ng madaling araw nang ikasa nila ang isang drug buy-bust operation sa Barangay Palestina kung saan pinagbentahan sila ng mga sospek ng iligal na droga. Matapos kang tanggapin ni Bea ang buy-bust money, ay kagad na silang inaresto ng mga pulis. Nakuha kay Bea ang 4 na sachet ng shabu, isang digital weighing scale at ang ginamit na mark money, habang 2 sachet ng shabu at isang sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana naman ang nakuha mula kay Luna. Kasalukuyan ng hawak ng Pili PNP ang 2 sospek habang inihahanda na rin ang isasampang kaso laban sa kanila. Yan ang putok na balita mula dito sa Camarines Sur, Idol Ervin Realuyo para sa 105.5 Idol FM sa Bicol, Idol. Ang balitang yan ay inihatid sa inyo ng Anjana Trading. Putok! Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 24 na minuto na makalipas ang ika-5 ng umaga. At mga idol, putok na balita pa rin po tayo mula pa rin po sa labas ng ating himpilan ng 105.5 Idol FM na Naga. Dating City Director ng PNP Naga Police Colonel Marlon Catan, nagpasalamat sa suporta sa kanya ng mga taga Naga. Ang detalye ng putok na balitang yan na kay Idol Melvina Machado. Idol Melvina Machado. Idol Melvina, iputok mo. Idol Live Report! Ipinagmalaki ni dating Naga City Police City Director Police Colonel Marlon Catan na sa ilalim ng kanyang pamumuno na ibaba ng mahigit 1,000 ang krimen sa lungsod ng Naga. Ito rin umano ang naging rason kung bakit sila nabigyan ng award.
Umaasa naman na naturang opisyal na magiging mabuting ama ng kapulisan ng lungsod ng Naga si Police Colonel Nelson Pacalso na uupo bilang Acting City Director ng PNP Naga. Nagpasalamat naman sa mga Nagenyo si Police Colonel Catan sa ibinigay na suporta sa kanyang pananatili sa loob ng 1 taon at 6 na buwan. Yan ang putok na balita, Idol Melvin Machado, para sa pinagkakatiwalang himpilan. 105.5 Idol sa FM Naga City, sa Bicol, Idol. Putok na balita. Putok na balita. Maraming salamat, Idol Melvin Machado mula po dyan sa 105.5 ng Idol FM Naga. Samantala mga Idol, detalye naman tayo ng mga putok na balita mula naman po sa lungsod ng Sorsogon. Sugatan umano ang 2 katao matapos itong magpambuno sa Sitio Tinampo, Barangay Rizal, West District, Sorsogon City. Kinilala ang sugatan na sina Napoleon Ferror Aquino, 44 anyos, at Ricardo Hamisola Marbella, 66 anyos, pawang residente ng nasambit na lugar. Sa impormasyong nakalap ng mula sa Sorsogon City Police Station, sinugod umano ni Aquino si Marabella sa kanyang bahay kung saan ay nauna ng kanyang bitbitin ang patalim. Naghamon ng away si Aquino at nauwi sa pananaksak kung saan ang biktima at ang suspect ay nagtamo ng sugat sa ulo at agad namang isinugod sa Sorsogon Provincial Hospital upang malapatan ng atensyong medikal. Napag-alaman na matagal ng alitan ng dalawang mga motibo ng nasabing insidente. Putok na balita. Putok na balita. Tamang oras natin mga Idol, 27 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Mga Idol, huling kabit balitang lokal tayo. Rank number 1 Municipal Most Wanted Person sa bayan ng Karamuan, Catanduanes, arestado. Kulungan ngayon ang bagsak ng itinuturing na rank number 1 Most Municipal Wanted Person sa Karamuan, Catanduanes matapos ang kinasang operasyon ng mga otoridad sa Barangay Bulalakaw sa naturang bayan. Kinilala ang akusado na si Franklin Madahong Martos, 22 anyos, binata, laborer at residente ng Barangay Salvacion, Karamuan. Sa ulat ng Karamuan Municipal Police Station, naaresto si Martos ng mga otoridad na armado ng warrant of arrest na inusyo nitong Enero o Desyembre ang may betong 2021 sa sala ni Honorable Lelo Pantreras, presiding judge ng RTC Branch 43 ng Birac, Catanduanes, para sa ilalim ng criminal case ng 8107 hanggang 8109 para sa kasong 3 counts of lasciviousness na may piyansa nga abot sa 180,000 pesos bawat bilang. Bukod dito, isinilbi rin ang warrant of arrest sa ilalim ng case number 8110 para sa kaso namang rape na walang rekomendadong piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Karamuan MPS ang suspect para sa karampatang disposisyon. Putok na balita. Putok na balita. Samantala mga Idol, tamang oras natin ay it's already 5:29 in the morning. At mga Idol, abangan ang mga detalye ng mga putok na balitang pambansa. Sa pagbabalik po yan ng Idol Balita, unang putok na mapapakinggan dito po sa 88.9 ng Bicol Idol FM Diet sa Bicol Idol. Pagising sa umaga, pag-asa ay laging dala. Radyo lagi nang kasama, anumang panahon ay ligaya. Ang bago niyong idol sa tugtugan, impormasyon, balita't kasiyahan. Idol mo at idol ko. Sa Bicol Idol.
Napapakinggan sa buong Kabikodan. Ito ang mas pinalakas at mas pinalinaw, ang mahimpilang mas pinagkakatiwalaan. This is your radio. 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga, at 88.9 Idol FM Diet. Sa Bicol, Idol. Member KBP. Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw, ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. iStation. 88.9 Idol FM Diet. Sa Bicol, Idol. Member KBP. Plantitos and plantitas. Because oceans understand the love you have for your plants, we will be holding a special event just for you. Oceans Plant Bazaar and Rare Plants Exhibit. An exhibit of our rarest plant collections. At syempre, meron din kaming inihandang best quality products gaya ng fertilizers, potting mixes, organic pest control, pots, and many more. Lahat ng hanap niyong mga halaman at kailangan para sa kanila, makikita nyo dito. Happening on January 15 to 20, 2022 at Luisito Street, Barangay 2 Daet, Camarines Norte. See you there! Spreading happiness through plants. Oceans. Like and follow our Facebook page, Oceans. Primibong estudyante na ang natabangang makagraduar. Ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Elizalde Esco dahil isa po ako sa libo-libong estudyante na natulungan sa pamamagitan ng educational assistant. Ginatus na nagtatrabaho sa laong asinluwas ka nasyon. Dakula po ang sakuyang pasalamat sa nagbubuokan ako Bicol Party List. Kung bako pong dahil sa indang tabang na naitao, bako po ako ngunyan sarong maestra na nag-iserve as nagatabang sa mga kaakian na sa indamang pagklase. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Di kalidad na mga gamit ba ang hanap nyo? Mapagamit man sa trabaho o sa kwarto, sa opisina o sa kusina, maging sa eskwela. Pero presyong abot kaya. Lahat ng yan matatagpuan sa Anjana Trading. Anjana Trading. Lahat ng kailangan mo, andyan na. Ang Anjana Trading ay matatagpuan sa Felipe 2 Street at Vicente Basite Street, Daet, Camarines Norte. Bisitahin rin ang Anjana Trading sa Naga City, Iriga City, Baao, Pili, Nabua, Ligao at Pulangi. Tara na! Andyan na! Anjana Trading! Nandyan na sa antena. Halika na sa antena. May swerte pa sa antena. Para sa bayan, sa mga kababayan, at sa bawat pamilyang Pilipino, maging idol tayo. Kaya natin to, maging halimbawa sa buong mundo. Tulad ng Idol FM na naniniwala sa kakayahan ng bawat Pilipino. Walang mahirap o mayaman, tanging idol ang usapan, pagkat sa pagsilbi ay walang sukatan. Kaya natin to, maging idol tayo. Kayang-kaya natin to, magpaka-idol tayo. Sa Bicol, Idol. Ano ang radyo mo? Sa Bicol, Idol. Idol! Idol! Balita! Balita! Luto! Muli magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Mga idol, dakuhin naman natin ang mga detalye ng mga putok na balitang pambansa. Mga idol, nangangamba umano ang Management Association of the Philippines o MAP na mayroong malaking epekto ang paghihigpit ng paggalaw ng mga tao. Sinabi ni MPA President Alfredo Pascual na kapag itinaasa sa mas mahigpit o mabigat na quarantine restriction ang Metro Manila ay labis na makakapekto ito sa mga negosyante. Hinikayat din ng gobyerno na dapat magkaroon ng detalyeng o detalyadong data na pag-report sa COVID-19 cases gaya ng paghihiwalay ng mga o sa mga kung ilan ang bakunado at hindi pa bakunado.
tinamaan ng virus at maging tinamaan ng virus at kung sila ay asymptomatic o symptomatic. Umaasa naman ang grupo na maibababa ang alert level sa Metro Manila para makabalik na sa mga normal na negosyo. Putok na balita! Putok na balita! At mga idol, abot naman sa mahigit 30 million peso ang mga Pilipinos ang hindi pa natuturukan o 30 million na katao ang hindi pa mga natuturukan ng COVID-19 vaccine. Sinabi ito ng acting Presidential Spokesperson Carlos Nograles. Kasama rito ang 3 milyong senior citizen o yung may edad na 60 pataas. Dahil dito ay patuloy ang paghihikayat ng gobyerno sa mga mamayan na magpabakuna na. Lahat anya ng uri ng bakula ay gumagana laban sa anumang virus. Aabot sa kabuuang 52.8 million Pilipinos sa bansa ang fully vaccinated na laban sa COVID-19 at 3.5 million naman ang nabigyan na ng booster shot. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 36 na minuto na makalipas ang 5:05 ng umaga. Putok na balita! Putok na balita! Ang oras na yan natid sa inyo ng Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. At mga idol, detalye pa rin tayo ng mga putok na balitang pambansa. Aabot naman sa 42 simbahan ang nasa ilalim ng Archdiocese of Manila na pansamantalang isinala dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa social media post ng official communication ng Archdiocese ng Manila, karamihan sa simbahan ay nagsisimulang magsara mula ng Enero 6 at ito ay magbubukas hanggang Enero 16. Bukod kasi sa para ay nagkaroon din ng sintomas ng COVID-19 ang ilang personal ng simbahan. Nagsagawa agad ng disinfection and sanitation sa mga simbahan. Habang sumasa ilalim sa narina sa booster ang ilang mga personal at ilan pang at iba pa naman ay second dose na ng kanilang mga bakuna. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin, 38 minuto na makalipas ang 5:05 ng umaga. Putok na balita! Putok na balita! At mga idol, inatasan ng Department of Interior and Local Government ang Bureau of Jail and Management Penology na magkasama ng malalimang investigasyon kaugnay sa nangyaring riot sa Caloocan City Jail. Nitong makalawa, ikinasawi ng 6 na preso, habang 33 naman ang sugatan. Ayon kay DILG spokesperson Yosek Jonathan Malaya, may inilabas ng kautusan si DILG Secretary Eduardo Año kay BJMP Director Alan Eral para sa bumuo ng investigating team para pasinayan ang punot dulo ng nangyaring riot. Kasabay nito ang pagpapabot ng pakikiramay sa DILG sa mga nauli ng pamilya ng 6 na bilanggong nasawi matapos ang nangyaring riot. Samantala, magsasagwa rin ng parallel investigation ng Philippine National Police hinggil sa madugong insidente. Nakikipag-coordinate naman ang PNP and Bureau of Jail and Management para sa tingnan ang presensya ng gangs sa loob ng piitan at sa mga posibleng kontrabando na itinatago ng mga preso. Putok na balita! Putok na balita! Mga idol, ang balitang yan ay hatid po sa inyo ng Ocean Ground Farm, spreading happiness through plants, na matatagpuan po sa Luisito Street, Barangay 2, Daet, Camarines Norte. Putok na balita! Putok na balita! At samantala mga idol, kinilala na umano ang suspect na nag-iwan ng improvised explosive device na sumabog sa loob ng pampasaherong bus sa probinsya ng Cotabato. Nakilala ang nasawi na si Benjamin Salayman, 50 anyos, na binawian ng buhay sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City. Sugatan naman si Haylan Salayman,
At 5 buwan na buntis si Masid Piang, 25 anyos, Yostera Sulaiman at 3 taong gulang at pawang residente ng bayan ng Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Haron Sulaiman na taga Kinapawan City. Rodolfo Castillo, 67 anyos at residente ng Turil, Davao City. At isang Lester Alcali Bautista, 17 anyos na pawang taga Barangay Poblasyon, Pikit, Cotabato. Samantala mga idol, tumutulong agad naman ang sa matapos ang insidente. Tumulong agad ang mga residente ng bayan ng Ilosen at dinala ang mga sugatan sa Ilosen District Hospital. Ngunit agad namang inilipat sa Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City. Marami na naniniwala ang posibleng pangingikilambas ng company ang motibo sa pagpasabog o kaya ganti ng madugong engkwentro sa barangay Gukukan, Pikit, Cotabato. Tukoy na rin ng Ilosen Chief Police Captain Arvin Jana Kambang ang sospek, ngunit ayaw pa nitong ihayag sa publiko kanyang pagkakakilanlan na sumakay din sa bayan ng Pikit, Cotabato at bumaba sa harap ng Ilosen National High School. Samantala, kinundi naman ni Cotabato Vice Governor Emulola Mendoza na madugong pagsabog sa bus. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Ilosen PNP katuwang ang PNP Soko and 34th Infantry Battalion ng Philippine Army sa bombang sumabog sa Mindanao Star. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, 42 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Putok na balita! Putok na balita! Ang balitang yan ay inihatid sa inyo ng Anjana Trading. Mga idol, sinibak na umano sa pwesto ang jail superintendent ng Caloocan City Jail matapos ang madugong riot ng ikinasawi ng 6 na preso at 33 sugatan. Ayon kay BJMP spokesperson Javier Solda, assume na ngayon ang bilang ng officer in charge ng pasilidad sa jail superintendent asin na si Lloyd Gonzaga matapos alisin sa pwesto si Jail Superintendent Nela Subibi dahil sa command responsibility. Kinumpirma ni Solda na 6 na PDL lang ang nasawi sa insidente habang 33 naman ang sugatan. Nakipag-ugnayan na sa pamunuan ng Caloocan City Jail sa pamilya ang mga nasawi. Sinabi rin ni Solda na matapos naman ang mabadayalogo sa PDL ay nagsagawa rin ng Grey Round operation nitong makaraang araw sa mismong pasilidad at nilinisan din ang selda mula sa anumang kontrabado. Pinag-utos din ng BJMP Chief Director Alan Iral na pamunuan ng BJMP NCR ang pagpapabilis na maibalik sa normalidad ng Caloocan City Jail. Sa kasalukuyan, tahimik at maayos na ang loob ng pasilidad. Magamat ikinalungkot ito ng BJMP, ang mga pangyayaring gaya nito tuloy pa rin ang trabaho nila para sa isulong ang programang makakatulong sa kapatid na nasa piitan. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Samantala mga idol, detalye tayo ng mga balitang international. Idol Balita International. Sa balitang international mga idol, muling pagpapakawala ng ballistic missile ng North Korea 1 linggo matapos ang pinakahuling test missile nila. Kinumpirma ito ng Japan at ng South Korea. Nauna nang hinikayat ng 6 na bansa ng North Korea na tigilan ang ginagawa nitong missile test dahil sa lubhang mapanganib ito. Ang pinakahuling hakbang na nasabing bansa ay bilang pangako ng North Korea na si Leader Kim Jong-un na pagpapalakas ng kanilang depensa. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 15 minuto na lang bago sumapit ang ika-6 ng umaga. At mga idol, balitang international pa rin, itinigil muna ng Taiwan ang paggamit ng kanilang F-16 fighter jet matapos insidente ng pagbagsak ng isang eroplano katulad dito sa karagatan.
ang F-16B ay isa sa advanced fighter jets ng Taiwan at bigla na lamang nawala sa radar screen mahigit ang 1 oras. Bahagi kasi ito ng nasabing fighter jets ng routine training flight ng kanilang base sa Chinese City. Kinilala naman ng piloto na si Captain Chin Yi na isang 28 anyos at naging bahagi ng Air Force noong 2020. Gumamit ang Taiwan ng 3 helicopters at 5 sasakyan pandagat ng Coast Guard para hanapin ang bumagsak na eroplano. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, balitang pampalakasan. Mga idol, nakatakdang sumailalim sa operasyon ang kanyang kaliwang tuhod na si Filipino Paul Bolter AJ Obuena. Kinumpirma ito ng kanyang mentor na si Jim Lafferty kung saan ayusin ang meniscus na nabanggit na atleta. Dagdag pa nito na hindi malinaw sa MRI kung ilang bahagi ng kanyang tuhod ay kabilang sa mga operahan. Dahil dito ay hindi na makakapag-ensayo si Obuena ng hanggang 6 na araw dahil sa kanyang operasyon. Nakatakda naman kasi itong sumabak sa init indoor meeting sa Germany na magaganap sa Enero 28. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga buhos ng mga balitang pambansa. Tamang oras natin mga idol, 47 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Putok na balita! Putok na balita! Ang balitang yan ay inihatid sa inyo ng Anjana Trading. Tamang oras mga idol, 13 minuto na lamang at sasapit na po ang 6 ng umaga. Balitang showbiz naman tayo mga idol. Idol, balitang showbiz! Sa balitang showbiz, masayang inanunsyo ni Sharon Cuneta na nagnegatibo na ang kanilang buong pamilya sa COVID-19. Sa kanyang Instagram account, kinumpirma ito ng singer-actress kung saan nagpost pa ito ng inspirational photo message ni Joseph Prince, ang isang senior pastor ng New Creation Church. May kaunting caption na nakasulat sa nasabing lahat sila ay negatibo na sa naturang sakit. Kinumpirma naman ito ng Senator Francis Pangilinan sa kanyang social media at ito rin ang false negative. Kasama na ang kanyang asawang si Sharon Cuneta at mga anak. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, balita naman tayong balitang pangkalusugan. Idol, balitang pangkalusugan. Mga idol, sa balitang pangkalusugan natin, may nakikita umano ang Department of Health sa pagtaas ng bilang ng mga incident case ng COVID-19 patient. Ang mga nagkataon na lamang ay na mga pasyente ay ang mga dinapuan ng nasabing virus. Sinabi ng DOH na Undersecretary Spokesperson Maria Rosario Berhere na ang sanhin nito ay dahil sa mataas na vaccination rate ng National Capital Region. Dagdag pa nito dahil sa nasabing mataas na vaccination rate ay mayroon na lamang 2 uri ng COVID-19 patient na dinala sa paggamutan. Una na ay dahil sa COVID-19 like samples gaya ng pneumonia at pagkawala, o pangalawa na ang pasyente na mayroong incidentally found positive sa SARS-CoV-2. Ilang mga medical conditions ay nag-appendicitis, acute coronary syndrome, electrical and hemorrhage o electrocardial hemorrhage at ang trauma mula sa pagkaka-aksidente. Putok na balita! Putok na balita! Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 10 minuto na lamang po at sasapit na po ang 6 ng umaga.
Sa muli mga idol, isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. At yan na po mga idol ang naging kalipunan ng mga detalye ng mga putok na balita dito po sa Idol Balita Unang Putok na mapapakinggan sa 88.9 ng Bicol Idol FM Daet. Mga idol, sa ngalan po ng buong porsa ng 88.9, nakatuwang po natin ngayong umaga ang aming ang ating area manager mula po dyan sa 89.1 ng Legazpi. Nakatuwang po natin si Idol Kiana Cabaltera. At dito naman po sa aming himpilan ang aming station manager Idol Christopher Cabarle. At sa technical room nakasama naman po natin si Idol Janelle Asis. At sa control nakasama po natin si Idol Dominadora Vargas. Sa ngalan naman po ng mga idol ang buong puwersa ng News and Current Affairs, nakatuwang po natin sa pagpanday ng mga putok na balitang yan mula po sa 89.1 ng Idol FM Legazpi. Nakasama po natin si Idol Ray Sebeliano. At mula naman po sa Sentro Pambalita ng 105.5 Idol FM Naga, nakatuwang po natin dyan si Idol Erwin Rialuyo. At mula naman po dito sa lalawigan ng Camarines Norte, ang 88.9 ng Bicol Idol FM Daeta. Ako naman po ang inyong naging tagapaghatid balita, Idol Nolis Sale. Sa muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Sa Bicol Idol, susunod na po ang programang Good Morning Idol ni Idol Christopher Cabarle. Diyos mabalos mga idol. Sa Bicol Idol.